Apektado na raw ng mga kumakalat na fake news si Pangulong Bongbong Marcos kaya ang palasyo pumalagnat may hamon sa mga madalas na nagkakalat ng maling impormasyon. Nasa frontline balitang yan si Maricel Alili. Trending ngayon ang larawang ito ni First Lady Liza Araneta Marcos habang kasama ang mga miyembro ng Asian Cultural Council sa Pangarap Clubhouse sa Malacanang nitong Sabado. Pero ang say ng ilang netizens, edited daw ang First Lady sa litrato. Noong isang linggo pa maugong ang balibalitang wala sa Pilipinas ang First Lady matapos umanong maaresto sa Amerika, bagay na ilang beses ng pinabulaanan ng palasyo. Pero pati ang family picture ng pamilya Marcos na pinost din ng First Lady noong linggo, hindi rin nakaligtas sa mga batikos. Birada rin ng bashers, mukhang phinotoshop din daw si Pangulong Marcos sa picture. Dahil sa dami ng comments na mukhang edited daw, tila napuno na rin ang Malacanang na may hamon sa mga duda sa litrato. Kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited. Nandun po ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Habang tumitindi ang tensyon sa politika, lalong nagiging talamak ang pagkalat ng fake news. Kaya naman mismo ang palasyo, aminado na apektado na rin si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkalat ng mga maling impormasyon. Hindi to bago. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Utos daw ng Pangulo sa Presidential Communications Office, labanan ang pagkalat ng maling impormasyon. Gaya na lang ng sinasabi ni Attorney Harry Roque sa kanyang Facebook Live na nag-asam daw noon ng posisyon sa gabinete ni dating Pangulong Duterte, si PBBM. Mabuti na lang, hindi talaga tinalaga. Pero talagang alam mo, sabi ng informante ko, yung Liza Araneta, galit na galit. Dahil hindi tinalaga ang Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture. Well, pasensya na po kayo, pero talagang ang galing ng judgment ni Presidente Duterte pagdating sa character. Alam niyang bulok ang Marcos, hindi lang ang senior, kundi pati ang junior. Sagot dito ng palasyo. Fake news? Fake news. Prove it. Nanawagan din si Roque ng people power laban sa administrasyon. Pero giit niya, hindi siya pwedeng kasuhan ng sedisyon dahil dito. Bagay na kinwestiyon din ng Malacanang. Peaceful gathering. For what? For what? Anong purpose? If they really for peace, why are they asking for the resignation of PBBM? Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.